halaka, natodas na, napuruhan, tamba. Ang tindi ng pamagat na ito. Lahat na bigla. Diyos ko, napaiyak Duterte, PBBM. Sa bigla ang nangyari. Ano ba yung natodas? Ano ba? O reaction, natodas ba? O yung todas lang na lagot ka? Parang gano'n. Etong balitang ito na mapapanood natin, ayan, at bibigyan ng reaksyon, ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon dito. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan din po natin, etong sinisisi po ng pagtaas ng presyo ng bigas ngayon ay si Duterte na nanungkulan from 2016 to 2022. Kailan po mataas ang presyo ng bigas? Ngayon, 2024. Sino po sinisisi? Yung presidente ng 2016 to 2022. Paano lulutasin? Wala pag-asa lutasin kasi sinisi na nga yung nakaraan. Ibig sabihin, wala po sa ganun po talaga eh. Ano magagawa natin? Kayo po ba, ganun na po ba katanga ang mga Pilipino na maniniwala kayo sa katwiran na ang dapat sisihin ngayon sa pagtaas ng presyo ng bigas ngayon ay yung Pangulo no nagdaang taon? Never po. Maski po si Cory, hindi po niya sinisi. Sa taas ng... Sandali, Sir Badong. Parang kontra ako dun sa sinasabi na si FPRRD ang sinisisi sa pagtaas ng bigas ngayon. Parang pansin ko parang hindi naman hindi naman tumaas yung bigas gaano. Tumaas pero nakakabili ka pa nga ng 31 kilo nung mga panahon ni FPRRD. Di ba mga katunay kayo? Ako may nabibili pa ako nun na 30 pesos na 1 kilo, magandang bigas pa yon. No? At saka napakamura din ang bilihin. Yung panahon na yon, FPRRD is pandemic pa. Dapat talagang sobrang mahal. Dapat yung presyo ngayon is ganun yung presyo dati ng pandemic. Pero hindi pa rin nagmahal. 'Di ba? Tumaas man pero hindi ganun kamahal. Paano maibibintang kay FPRRD na nagmahal nung panahon ni FPRRD? Nagmahal yung bigas ngayon dahil kay FPRRD? Parang ano ba yan? Yung mga binibintang nyo halos hindi nakapaniwala. Hay, nako. Presyo nung panahon niya grabe po talaga. Ang alam natin at pinakita ni Romualdez kasama pa yung kanyang julalay na si Erwin Tulfo, may mga hoarding ng bigas, di ba? May nag-i-smuggling ng bigas. Yun yung dahilan eh. Ang sisisihin nyo, si Duterte pa rin. Puta, wala na talagang katapusan. Wala pong inaako, no? Ayaw nilang akuin na lahat ng problema ngayon, simple lang po yan eh. Ayain nyo na yung presidente nyo na mag-resign na lang at nang lumutas na yung dating presidente kung hindi na kaya. Kasi, paano malulutas ni Duterte yung problema ngayon? Diba? Kung ayaw po yung ipalutas sa yung wala kasi kayo makatwiran eh. Paano lulutasin yung 20 pesos o yung taas na ng presyo? Huwag na yung maging 20 pesos eh. Bumalik na lang sa mababang presyo. Ito po yung sinabi ni Tatay Dig, susuportahan ko yung chat-chat. I am comfortable supporting the president. Tapos binabalik nila sa atin, no? Halos lahat ng vlogger sasabihin ngayon, liton-lito na. Liton-lito na itong mga Duterte. Alam po ninyo, supporters, alam po ninyo, kayo po ang nililito. Kung kayo po ang nakakaramdam ng pagkalito, aminin nyo, sabihin nyo, nalilito na kaming mga tambaluslos vloggers kung ano talaga ang posisyon ni Tatay Digong. Huwag po kami. Sanay po kami sa mga Duterte na hindi po namin kayang basahin kung ano yung next move ni Tatay Digong. No? O, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yan po ba ay matagal na ngayon lang po ba ginawa ni Tatay Digong yan na pag-isipin ng lahat? Hindi po. Sanay na nga tayo, di ba? Sanay na po kami na pag nagsalita si Tatay Digong ng ganyan, hindi na po kami nalilito. Ang alam namin, may magandang balak si Tatay Digong. Kayo ang nalilito. Hindi nyo kasi alam, gusto nyo alam nyo. Sa totoo lang, nag-abang nga kayo eh. Yung iba nga sa inyo, tambalos-los vloggers, no? Ito pa ginawa. Nag-aya pa ng kapitbahay na Bisaya.
para i-translate sa kanila kung ano yung sinasabi ni Tatay Digong. Hindi po kami nalilito. Kayo ang nahihilo, kayo ang liton-lito kung ano yung gustong ipakahulugan. Kasi gusto nyong maunawaan eh. Hindi nyo po maunawaan. Ako nga matagal ko nang gustong unawain mga kahulugan ni Pangulong Duterte. Kaya nga ako bilib na bilib dyan eh, kasi hindi namin mabasa. Pero naniniwala po kami. Ang tiwala namin kay Pangulong Duterte, ang ginagawa niyan, pamumulitika para mahilo kayo. At saka kita mo naman sa nangyayari ngayon 'di ba? Kahit anong ginagawang paninira o mga hindi magandang salita na ibinabato sa mga Duterte, is mahal pa rin siya ng mga tao. Mahal pa rin sila. Halos nangunguna pa rin sila, halos gusto pa rin silang patakbuhin. Nagtitiwala pa rin yung mga tao. Kumpara naman doon sa mga tao na talagang bumabato sa kanila na sila ang nasisira, yung mismong bumabato. 'Di ba? Dapat nga yung binabato ang nasisira, pero yung mismong bumabato ang naaapektuhan ng ginagawa niya. Kaya ang mga Duterte, lalo na si VP Sara, is pa-chill-chill na lang. 'Di ba? Kasi bakit ka maapektuhan kung hindi totoo yung mga sinasabi sa iyo? Bakit mo sila papatulan? Kumbaga, kung ikaw ay may toyo na sa ulo at pumatol ka sa may toyo sa ulo, parang may toyo ka na sa ulo nun. Di ba? Parang ganun yun. Hindi nila pinapansin. So siguro si FPRRD, kaya nagsasalita ng ganyan, isobra na. Mga anak niya na yung naaapektuhan. Sino ba namang magulang, no? Sino ba naman ang magulang napapayag na ganyanin ng mga anak niya ng harap-harapan? Siyempre, wala. Siyempre, mahal mo yung mga anak mo. Pwera na lang kung hindi mo mahal yung mga anak mo. Di ba? Ipagtatanggol mo yan. Binabato na nga si FPRRD. Binabato na nga siya lagi. Dati pa, simula nung nanunungkulan pa siyang presidente, binabanata na siya. No? Lumalaban siya lang. Pero hindi niya na matanggap talaga nung sinama na si BP Sara, sinasama na si Pulong. Di ba? Walang magulang na pwedeng pabayaan ng anak sa gitna ng ganyang pangyayari. Diba? Kaya unawa ko yun kung bakit bumato ng mga matitinding salita si FPRRD, nagbitaw siya ng ganon. At saka, Diyos ko, ibinibintang sa kanya yung mga pagtaas ng kesyo kung ano-anong mga problemang nangyayari ngayon sa bansa. Bakit kaya siguro, patapusin muna natin yung termino ni PBBM, tapos ipanalo natin si VP Sara naman. Tignan natin kung magiging maayos naman ang magiging patakbo ni VP Sara. Kung babalik ba ang bigas sa gantong presyo, magmumura ba, mag-aano ba? Pero yung 20 pesos, wag na natin hangarin yan, pangarap na lang natin yan. Malabo na talaga yan. Pero yung mapababa is magagawan pa nila ng paraan yan. Yung 70, baka pwede nilang gawing 40. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao afford yan May mga tao talaga na afford bumili ng mga mamahalin. No, kahit ano pang bigas yan, kahit gintong bigas pa yan Pero marami dito sa bansa natin, talaga, aminin na natin yan, is hindi kayang maka-afford ng ganun. Lalo na kung isang kahig, isang tuka. Tas sobrang mahal ng bigas, yung iba na nga kumakain na lang na isang beses sa isang araw. Dahil sa sobrang mahal ng bigas. Pwera pa kung napakarami mo pang anak. Dapat kasi ang tinitignan natin ang problema ng Pilipino Yung problema, yung pangangailangan nila, dapat dun kayo tumututok. Hindi kayo tumututok doon kung paano kayo maghihilahan, kung paano nyo hihilahin si ganito, kung paano nyo masisira si ganyan. Dapat ang finofokusan nyo kung ano yung pangakong ibinigay nyo sa taong bayan. Ganun yun. Tulungan nyo ang gobyerno. Tulungan nyo ang presidente. Diba? Pabayaan nyo magtrabaho din ang vice president. Pabayaan nyo ipakita nila kung ano ang kakayahan nila kaysa sirain nyo. Kasi kapag sinisira nyo yan, is paghahangad dyan sa kapangyarihan. Paghahangad dyan sa pwesto nila. Yun yung nangyayari. Kaya ang taong bayan is hindi na napapansin at hindi makapag-focus sila masyado. Buti nga ngayon talagang nilalabanan ng dalawa, ng presidente at ng vice president. Yung mga ganyan. Pero mas maganda siguro kung ibibigay nyo yung pagkakataon na makapaglingkod sila. Hindi yung kung paano nyo sila pagsasabungin. Ganun yun. Sabi niyo ba, namumuliti ka? Opo. Masama bang umamin? Narinig namin yun. Suportahan nyo si Sara Duterte pag tatakbo siya. Di ba?
Huwag niyong ipasa sa amin, kayo ang liton-lito. Mm. Kami, hindi kami nalilito. Kasi alam namin, at the end of the day, no, pag na-realize namin kung anong gustong gawin ni Tatay Digong, para po sa bayan yan. Oh. Di ba? Para sa ikakapanalo ng kanyang anak sa 2028 election, para sa ikapapanalo ng kanyang mga tauhan sa 2025 election. Mm. Alam na alam po namin yan. No? Kayo ba, alam nyo yun? Hindi nyo alam yun. Matagal nang ginagawa sa inyo. Ngayon lang po ba nagganyan si ngayon lang po ba yan nagganyan si Pangulong Duterte? Matagal na po. Paalala lang natin sa mga mahihina kokote na anti-Duterte. 2016, sinabi ni Tatay Digong, hindi siya tatakbo. Nung tumakbo, panalo. Di ba? Kaya nung sinabi ni BP Sara, noong 2021, 2022, na hindi siya tatakbo, akala mo na presidente. Tapos hindi tumakbong presidente. Tumakbong vice. Panalo. Sino nahihilo? Kayo. Bakit kami hindi nahihilo? Nakasuporta kami. Oh. Kahit na anong gawin ni Tatay Digong, support kami. Hindi kami malilito sa suporta namin. Proven ng si Tatay Digong, para yan sa mamamayan, para yan sa taong bayan. Kaya wala po Kasi kami... ang taktika kasi ng mga Duterte, talagang mahirap talaga, ika nga ni Sir Badong, mahirap talagang mahuli. Pero tinitignan talaga nila dyan is yung kung gusto ba ng taong bayan, kung hinihiling ba ng taong bayan. Kasi napakahirap naman tumakbo na hindi ka naman hinihiling ng taong bayan na tumakbo. 'Di ba? Yung tipong sarili mo yung pinipilit mo para maging pinuno ng bansa. 'Di ba? Mas maganda yung mga tao naghihimok sa'yo, marami talagang gustong sumuporta sa akin, ganito. Gusto nila akong maglingkod sa kanila. Doon yun. Pero kung ayaw silang patakbuhin, ayaw namin sa inyo, ganito, hindi na siguro ipipilit ng mga Duterte yung sarili nila. Kaso, may mga tao na pinipilit sila, na hinihimok sila, na tumakbo kayo para maging maayos, ganito, may maitutulong kayo sa bansa natin. No? Kaya wag sila igaya dun sa mga tao na pampam na nagpipilit, no, na mamuno. At magkaroon ng prime minister, na ganyan. Pagkalito. Naintindihan nyo? Hindi na namin problema kung hindi nyo maunawaan. Hindi po siya para sa inyo, para po siya sa bayan. Mamaya po, isa-isahin po natin lahat yan. Ito naman po, FPRRD. Muling binanata ng ICC. Anong pakialam nila? When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Noong panahon ng kahirapan natin dito, nagpatayan tayo dito, where were they? Di ba? Pakialam nyo ng Wala naman pakialam sila kayo ng dito. pakialam, hindi naman kayo nakakatulong. Napakaganda po. Matagal na natin sinasabi yan. Mahilig kayo makialam, hindi naman kayo nakakatulong sa sitwasyon ng Pilipinas. Kasi wala naman yung hindi ICC dito kung tutuusin yung ginagawa yan. So magre-rely lang ang ICC base dun sa mga kwento-kwento. 'Di ba? Sa mga isinusumbong sa kanila. Paano kung yung magsumbong sa ICC is yung talagang galit sa mga Duterte? Siyempre may dagdag na yun, walang bawas yun. Puro dagdag na yun. Tipong, kahit yung mga inosente sa amin, mga ganito din ito. Para nang mas nangyayari, ganun. 'Di ba? Sobrang exage na yung magiging kwento. Pero kung ikukwento mo sa kanila yung tunay na dahilan at kung ano ang naitulong nun sa bansa, hindi siguro mag-a-action ng ICC ng ganyan. Baka nga pumabor pa sila. Pero malay mo, may kontra talaga kay Duterte, may ayaw talaga ng ganun. 'Di ba? Kaya sa kwento lang bumabase ang ICC. Tama yung sinabi ni Tatay Digong na wala sila dito, hindi nila nasaksihan kung ano yun. 'Di ba? Kung ano yung naitulong ng war on drugs na yun. Po para sa ICC yan. Para po sa lahat ng pakialamerong dayuhan, lalo na yung mga taga-Europa. Mahilig kayong makialam. Gusto nyo lang naman i-impose yung inyong mga i-impose yung inyong mga kultura dito. Alam niyo, sa totoo lang, kayo nga ang dapat gumaya sa mga Asyano. Kayo nga ang dapat gumaya sa mga... Kasi practical kami. Alam niyo ba sa Amerika at sa Europe kung anong pinagtatalunan nila? Ha? Saan sila nagkakagulo? Tanong niyo sa akin. Secret, hindi. Saan? Alam niyo, pinagkakaguluhan ng mga yan? Sa Europe at sa Amerika, yung kanilang pronoun. Puta, lalaking lalaki. Ayaw patawag na lalaki.
Pag tinawag mong away na kayo. Pag tinawag mong Ganun? sir, away na kayo dahil sila daw ay trans women o trans woman o meron pang hindi nagpapatawag, ha? Meron pang hindi nagpapatawag ng gusto pang tawag sa kanila, day. Isang tao, day. Day. Binubulan nyo lang yung mga tao. Alam niyo kayo, Ganun. marami kayong mga kabaliwan na ini-impose, pero sarili nyo culture, hindi nyo naman kayang patinuin. Akalain mo yun? Lalaki, hindi nagpaputol ng ethics. Papasok sa CR ng babae para umihi. O tapos kami ang pagsasabihan nyo kung paano. Pwede pala yun, no? Kahit lalaking-lalaki ka, magpanggap ka lang na babae, no? Tapos papasok ka sa CR na. Di may libre silip ka pa. Paano namin sa totoo lang, sa usapin ng droga, kayo dyan sa Europe, sa Amerika at sa Canada, So nga, parang legal sa kanila eh. no? Sinukuan nyo na yung usapin ng droga sa inyo. Bakit nyo kami Dahil tuturuan legal na kung paano namin i-handle yung mga kababayan namin na gusto namin iligtas sa droga? Parang gusto ata nila mangyari. Pabayaan nyo sila. Bayaan nyo magbisyo. Dito nga sa amin, legal na. Parang, ganun ba yan? Samantalang kayo, sinukuan nyo na yan eh. May nagkukondak ba ng war on drugs sa inyo ngayon? Puta, sa Europe nga, binibigyan nyo lang yan. Canada, meron din sa US. Binibigyan nyo na ng mga droga yung mga citizen nyo. Para hindi na pakalat-kalat eh. Diba? Kinonsente O, pa hindi nyo eh. ba nabasa yun? Bakit kayo nakikialam dito? Oh. Yung Pangulo na gusto niyang tumino at tumino po yung Pilipinas. Sasabihin nyo, mali yung ginawa niya, yung ginagawa ninyo. Pagkukonsente sa mga drug addict. Talaga naman, hirap na kayong butasan yung mga Duterte. Number 1 lahat. Number 1 si Sara, number 1 si Digong. Kahit na anong paninira ninyo, kahit gaano kalalaki yung MR. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? No? Talagang nasisi pa si FBRID sa pagtaas ng mga bigas ngayon. Halos wala na siya sa posisyon ngayon, no? Pero parang siya pa rin yung nakaupo sa posisyon. Ano ba yan? Di sila makamove on kay Duterte, no? Kaya mga katunay, comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.